Milihan ng lungsod, araw. Naglalakad si Lila sa mataong palengke kasama ang kanyang mga kaklase, namumula ang kanyang mukha sa pag-aalala. Kinakabahan siyang tumitingin sa bawat sulok, puno ng guilt at takot ang kanyang puso para kay Ethan. Lila, nag-iisip. Kung mahanap nila siya, ano ang gagawin nila? Hindi ako papayag na saktan nila siya. Huminto ang grupo sa isang store ng prutas. Tahimik na nagtanong ang isa sa mga kaklase sa nagtitinda tungkol sa matanda. Tumango ang nagtitinda na itinuro ang isang kumpol ng mga bahay sa gilid ng palengke. Ang guro na nakatayo sa malapit ay maingat na namimigay ng mga gantimpala sa mga nagbibigay ng impormasyon. Guro sa mga impormante. Hanapin ang matanda. I-report kagad. Pinipigilan ng guro ang mga estudyante, alam niyang maghihinala si Ethan kapag nakita niya sila. Ang mga impormante at kawani ng ahensya ay naghangad, determinadong subaybayan ang kaalyado ni Ethan. Kanto ng syudad, mamaya. Si Ethan, na nakakap at nakasuot ng jacket, ay gumagalaw sa lungsod ng may layunin. Nananatili siya sa mga anino, tinitingnan ang mga mata sa gusali ng ahensya sa kabilang kalye. Pinag-aaralan niya ang mga gwardiya, ang mga pasukan, at ang mga gawain, naghahanap ng kahinaan. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Lila sa isang bench, kunwari nagbabasa pero pinagmamasdan talaga ang opisina ng ahensya. Nakita siya ni Ethan at napagtanto niyang ginagamit siya para akitin siya o mangalap ng impormasyon. Nanatili siyang nakatago, pinagmamasdan si Lila at ang mga tauhan ng ahensya, pinagsasama-sama ang plano ng guro. Ethan, nag-isip. Ginagamit nila siya ngunit ayaw niyang tulungan sila. Kailangan kong mag-ingat at kailangan ko siyang bigyan ng babala. Lungsod alleyway, araw. Pinagmamasdan ni Lila ang abalang kalsada, baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Biglang may umabot na kamay mula sa anino at marahang hinawakan ang kamay niya. Napabuntong hininga siya, ngunit nakahinga ng maluwag nang makita niya si Ethan, nakatago sa dingding. Ethan, pabulong. Lila, dito, dali. Hinila niya siya sa isang makitid na agwat sa pagitan ng mga gusali, na hindi nakikita ng mga dumadaang ahente. Nanlaki ang mga mata ni Lila sa pag-aalala. Lila, apurahan, pabulong. Ethan, nasa panganib ang buhay mo. Dahil sa iyong teorya, ang lahat ng mga ahensya ay nasa mataas na alerto. Gusto nilang pilitin kang tapusin ang solusyon at pagkatapos papatayin ka nila. Ethan, kalmado, ngunit seryoso. Alam ko, Lila. Matagal ko na itong pinagdudahan. Lila. Ano ang dapat nating gawin? Saan ka pwede pumunta? Ethan. Makinig ng mabuti. Bibigyan kita ng address at numero ng telepono. Ito ang aking safe house, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Pumunta ka bukas, mag-isa. Huwag sabihin kahit kanino, kahit ang iyong mga malalapit na kaibigan. Tumango si Lila, isinasaulo ang mga detalye. Pinisil niya ang kamay ni Ethan, takot at determinasyon sa kanyang mga mata. School grounds, mamaya. Sumama muli si Lila sa kanyang mga kaklase, na lumapit sa kanya nang may pag-aalala. Kaklase 1. Lila, nasaan ka? Hinanap ka namin kahit saan. Lila, casual, itinatago ang kanyang nerbiyos. Sorry, nag-restroom lang ako. Nagsisiksikan. Tinanggap ng kanyang mga kaklase ang dahilan, at si Lila ay tumingin pabalik sa lungsod, ang kanyang isip ay nasa paglalakbay sa susunod na araw. Country Road, umaga. Kinabukasan, naglalakbay si Lila ng mag-isa, sinunod ang mga tagubili ni Ethan. Sumakay siya ng bus, pagkatapos ay naglalakad sa isang tahimik na kalsada sa labas ng lungsod. Mas lumalayo ang tanawin habang papalapit siya sa isang maliit at liblib na bahay na napapalibutan ng mga puno, ang safe house ni Ethan. Huminto siya sa gate, huminga ng malalim, at pumasok sa loob, handang harapin ang anumang lihim at panganib na naghihintay. Safe house na Ethan, araw. Nakatayo si Lila sa pintuan, mahinang tumatawag. Lila, marahan na sumisigaw. Hello. Lumitaw si Ethan, mabilis na pinapasok siya sa loob, ang kanyang mga mata ay iniskan ang lugar para sa anumang palatandaan ng mga tagasunod. Pagdating sa loob, nanlaki ang mga mata ni Lila sa pagkamangha habang papasok siya sa silid, puno ng kakaibang mga imbensyon, blueprints, at kalahating tapos na mga gadget. Bulong niya sa sarili na mangha. Lila, sa sarili. Henyo talaga siya. Inabutan siya ni Eth ng isang umuusok na tasa ng kape, ang kanyang ugali ay